Nasabi ni Ara sa isip niya at napatingin muli sa paligid. Sa isang iglap ay parang bumigat ang paghinga niya dahil sa kaalaman na iyon. Hindi niya inaasahan na makakapasok siya sa loob ng kwarto ng kapatid ni Kenneth. Kaya naman pala malakas ang kuryosidad niya ay dahil kwarto ito ng taong gustong gusto niyang makita upang maipangakong magbabayad ang may kasalanan ng nangyari sa kanila. Naglalakad siya papunta sa table at kinuha ang isang libro doon. Nakita niya ang taon na nakasulat sa libro, 2014. Ibig sabihin ang mga gamit na nasa table ay ang siyang huling gumamit bago pa man ito tuluyang mawala. Muling nakaramdam ng lungkot si Ara dahil doon, kung sana lang ay nakilala niya ang dalaga. Marahil ay nagkakasundo sila ngayon at masaya sana ito na makilala ang mga pamangkin niya. Masaya sana siyang kalaro ang kambal. Naupo siya sa upuan at isa-isang binuklat ang mga libro na nakalagay doon. Gusto niyang malaman ang mga pinagkakaabalahan ni Kelly noong nabubuhay pa ito. Para kahit papaano ay sa ganoong paraan may kakaunti siyang alam sa kagustuhan nitong bukod sa alam niyang mahilig itong mangolekta ng mga bulaklak. Pati na din ang higa ni Kelly ay bulaklak ang design at mga kortina doon pa lang ay mahalata mo na kaagad. Habang tinitingnan niya isa-isa ang libro, ay napatigil siya nang may mabuklat siyang libro na tungkol sa bulaklak. Binasa niya ang mga ando doon at dahil na rin sa kakapalan niyon ay naisipan niyang maghanap sa ibang page ngunit nang magsimula siya sa dulo ay nagulat siya nang mayroon doong nakalagay na isang kasing laki ng notebook na mayroong bulaklak na kulay puti ang design. Ang pinaglalagyan nito ay ang mga pahina mismo ng libro na tila inihulma o binutasan talaga para sa lalagyan ng notebook na iyon. Ano to? Secret notebook? Takang tanong ni Ara. Dahil hindi mo talaga mahahalata ang notebook na iyon kung hindi mo bubuklatin ang libro. Kinuha niya ito at isinara ang libro pagkatapos ay ang notebook naman ang binuklat niya. September 13, 2013. Basa ni Ara sa nilalaman niyon. Ano to, diary? Nakakunot na noong sabi niya sa sarili dahil nagtataka sa kanyang nakuha. Pero maya-maya pa ay napasigaw siya sa galak. Diary! May diary si Kelly. Nabubuhayang sabi ni Ara dahil kung mayroong diary si Kelly, malamang ay nakasulat doon ang dahilan ng lahat. Nakasulat doon ang nakaraan. Hindi ba ito alam nila Kenneth? Natanong ni Ara ang sarili at naisip na ipakita ito kay Kenneth pero may kung anong pumigil sa kanya na parang gusto niyang basahin na lamang iyon ng mag-isa. Kaya sa huli, natagpuan niya ang sarili na sinimula ng pagbabasa para matapos na niya iyon kaagad. Maraming nalaman si Ara sa simula niyon at masasabi niya na napakabait talaga ni Kelly at masayahin. Nakasulat din doon kung paano niya naging kaibigan si Wendy habang si Ali naman ay matagal na silang magkakilala. Kung mayroon gustong malaman si Ara tungkol sa nakaraan, iyon ay ang nangyari sa pagitan nilang magkakaibigan. Hindi naman nabigo si Ara dahil ilang saglit lang ay dumating na siya sa punto na iyon. Flashback according to the diary. Nakaupo lamang si Kelly sa sala habang nagbabasa ng paborito niyang libro tungkol sa mga bulaklak nang biglang may nag-doorbell sa bahay nila. Mag-isa lamang siya sa panahong iyon dahil wala pa doon si Ali at Wendy na siyang madalas niyang kasama habang ang magulang at kuya naman niya ay busy sa kanilang negosyo na naiintindihan naman niya. Agad siyang pumunta sa pinto at pagbukas niya ay walang tao. Aalis na sana siya, ngunit pagtingin niya sa baba ay nakita niya ang isang kahon na ikinataka ng dalaga.
Nagtataka man ay wala siyang ibang choice kundi ang kunin ito. Kaya kinuha niya ito at pinasok sa loob. Naupo siya muli sa sopa at binuksan iyon. Kuya, naatili ni Kelly dahil sa nakita niyang manika na nakakatakot habang putol ang ulo nito. At mayroon pang bahid ng mga dugo doon. Matatakotin talaga ang dalaga at alam iyon ng mga malalapit sa kanya. Naihagis niya ang kahon na siyang ikinatapon ng laman niyon, ngunit nakita niya na mayroong isang envelope na kasama sa loob. Wala sana siyang balak na kunin ngunit dahil na rin sa kuryosidad ay dahan-dahan siyang lumapit doon at mabilis na kinuha. At dahil na rin sa natatakot pa rin siya sa manika, ay mabilis niya itong hinawakan at ibinalik sa loob ng kahon. Nang tingnan niya ang envelope ay mayroon pa itong seal ng isang manika. Ini-inspection pa muna niya ang envelope bago niya napagpasyahan na tuluyang buksan. Pagbukas niya ay mayroong sulat at numero dito. Timer starts now, Kelly. Run for your life. 47 days to go. Agad na kinabahan si Kelly dahil sa nakasulat na iyon at nabitawan ang sulat sa lamesa. Napayakap siya sa sarili niya at takot na napatingin sa paligid na walang ibang tao kundi lamang siya. Agad siyang tumayo upang umakyat sa kwarto niya pero napatigil din siya nang maalala ang sulat at manika. Naisip niya na kung makikita iyon ng pamilya niya ay mag-aalala ito sa kanya kaya kahit nalabag sa loob niya ay kinuha niya ito at dinala sa kwarto niya. Pagpasok niya ay agad niyang naisip na maaaring kalagyan niya ng mga bagay na iyon. Napatingin siya sa ilalim ng higaan niya at agad na ipinasok iyon sa ilalim dahil mayroong sekretong lalagyan ang ilalim ng higaan niya. Pagkatapos niya ay hinihingal na nahiga si Kelly sa higaan niya. Kabadong-kabado pa rin ito dahil sa nangyari at ginawa niyang pagtago sa manika. Lumipas sa maghapon na iyon na hindi siya lumalabas ng kwarto dahil sa takot ngunit kinabukasan ay pumasok sa kwarto niya si Ali na nag-aalala sa kanya. Kelly, may problema ba? Hindi mo ako binaba kahapon. Nag-aalalang sabi ni Ali sa kanya na ikinatingin ni Kelly dito. Naalala niya ang manika ngunit nang makita niya ang nag-aalalang mukha ni Ali ay parang natauhan siya dahil doon. Nang dahil sa ginawa niya ay nadadamay ang mga taong nakapaligid sa kanya. Alam niyang pumunta doon ang kuya at magulang niya pero nagpanggap lamang siyang tulog. Kelly? Muling sabi ni Ali na ikinakurap naman niya at ngumiti dito. Ano ka ba? Wala no. Masama lang ang pakiramdam ko kahapon. Masiglang sabi niya na ikinataka naman ni Ali at hinawakan ang noo niya. May sinat ka nga ba? Bakit hindi mo sinabi sa amin para napainom ka ng gamot? Ang sabi ni tita, hindi ka kumain. Paano kung ang taas pala ng lagnat mo kagabi? Hep, Ali naman. Ayos lang ako. Tsaka, hindi naman tingnan mo. Sinat lang. Putol niyang sabi dito na ikinakunot lalo ng noo ni Ali. Ayos lang talaga ako. Pahinga lang ang kailangan nito. Pagsukong sabi ni Kelly na ikinabuntong hininga naman ni Ali. Dahil na rin sa takot ni Kelly, kahapon ay nilagnat siya ng madaling araw. Pero nawala na din naman at sinat na lang. Ganoon talaga siya kapag natatakot ng biglaang nilalagnat. Matapos ang pag-uusap nila ni Ali ay bumalik sila sa dati. Ngunit ngayon ay may kakaiba na dahil may tinatago na si Kelly. Ganon ang naging routine ni Kelly, ang pagtago ng mga natatanggap niyang death threat. Katulad na lang ngayon at nakatanggap na naman siya ng mayroong sulat na 40 days left. Basa niyang muli at pumasok sa kwarto niya. Nasanay na rin siya sa mga death threat na iyon kaya hindi na rin siya natatakot. Sa tingin niya ay biro lang naman iyon lalo pa't wala namang nangyayaring masama sa kanya. Iniangat niya ang higaan niya at doon inilagay ang mga kahon ng mga manika. Ginawa niya iyon ng sekretong lalagyan sa ilalim ng higaan niya. Hindi ito mapapansin ng kahit na sino man at doon niya inilalagay ang mga natatanggap niya.
Napabuntong hininga na lang siya dahil doon at muling ibinaba ang higaan. Ilang araw pa nang lumipas kasabay ng pagpapadala ng threat na iyon ay ang pagbabago ni Wendy na hindi na nila magawang makontrol ni Ali dahil talagang malaki ang pinagbago nito. Ngunit alam niyang may dahilan ang kaibigan kaya parati niyang sinasabi kay Ali na intindihin nila at baka may malaking problema si Wendy. Isang araw pababa siya ng hagdan nang makita siya sa bintana ni Wendy sa labas ng bahay nila. Napangiti siya dahil mukhang binibisita siya ng kaibigan pero napatigil siya nang makita niyang palingalinga sa paligid si Wendy at may iniwan sa tapat ng pintuan nila at nag-doorbell at agad na umalis. Sandaling hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan niya dahil sa pumapasok sa isip niya. Ngunit isinawalang bahala niya ito at nang matauhan ay lumabas at saka kinuha ang kahon na pamilyar na sa kanya. 34 days left. Kusang tumulong ang luha ni Kelly dahil sa nabasa at nakita niyang laman ng kahon na yon ang mga natatanggap niyang death threat. Muli niyang inilagay sa pinagtataguan niya ang natatanggap na iyon at napaupo na lamang siya sa sahig dahil sa panghihina ng tuhod niya dahil sa nalaman niya. Si Wendy ang siyang nagpapadala ng threat sa kanya. Isang araw siyang lutang hanggang sa matauhan siya. Nang magkasarilan sila ni Wendy sa bahay nila. Wen, bakit mo ako pinadadala ng death threat? Diretsong sabi niya dito na ikinagulat naman ni Wendy at napanalingon. Papaanong nakita kita noong nakaraang araw, Wen? Alam kong may dahilan ka, please, sabihin mo na. Sabi ni Kelly sa kanya na naiiyak na ikinayuko naman ni Wendy. Hindi ko sinasadya, Kelly, patawarin mo ako. Sabi ni Wendy at agad na tumakbo palabas. Habulin pa sana ni Kelly si Wendy ngunit ang hindi alam nito ay dumating si Ali at nakita ang hawak niyang kahon. Saan ang gagaling to, Kelly? Matagal ka na bang nakakatanggap ng death threat? Nawala ang atensyon ni Kelly kay Wendy. Nang magsalita si Ali at nagulat siya nang hawak nito ang isang kahon. Iyon ang threat niya para sa araw na iyon at nakita ni Ali. Wala siyang nagawa kundi sabihin dito ang totoo. Ngunit nakiusap siyang huwag sabihin sa pamilya niya ang bagay na iyon. At hindi rin niya sinabi na si Wendy ang may kasalanan ng lahat ng iyon. Wala namang nagawa si Ali kundi ang pumayag na rin sa kagustuhan ni Kelly dahil sa pamimilit nito. 2 araw nang lumipas at muli silang nagkausap ni Wendy. Wen, please, sabihin mo na sa akin. Pamimilit niya muli kay Wendy pero umiling lang ito habang umiiyak. Hindi pwede, Kelly, papatayin ka niya agad, kayong lahat. Hindi ako pwedeng magsalita. Iyak na sabi nito na ikinatigil ni Kelly pero maya-maya lang ay kitang-kita niya kung paano mag-iba ang anyo ng kaibigan sa harapan niya mismo. Ang kaninang umiiyak ay tumayo ng diretso at malamig na nakatitig sa kanya. Napatras pa siya dahil doon. Wen, paano mo nagawa yon? Gulat na tanong ni Kelly na ikinangisi ng nasa harapan niyang Wendy. Eto ba? Anong pakailan mo, Kelly? Sa bagay, nalalapit ka na namang mamatay eh. Sabi ni Wendy na ikinailing ni Kelly at umiyak na. Hindi ikaw si Wen. Papaanong kanina kausap ko pa siya? Hindi ikaw si... Pwede ba? Ang sakit mo sa tenga. Ako nga si Wendy, yung nagbibigay sa'yo ng mga death threat. Putol na sigaw nito sa kanya na ikinailing ni Kelly. Kilalang kilala niya si Wendy. Kilalang kilala. Kitang-kita ng 2 mata niya ang pagbabago nito. Ikaw? Ikaw ang nagbibigay sa kanya ng death threat? Doon na tuluyang gumulo ang lahat dahil dumating si Ali at narinig ang usapan nila. Walang nagawa si Kelly kundi ang umiyak ng umiyak nung araw na iyon dahil sa pagpapaalis ni Ali kay Wendy. At ni kaunti sa katotohanan ay walang alam si Ali sa mga nangyayari ng panahong iyon. Matapos mabasa ni Ara ang huling sulat na iyon, ay pinunasan niya ang luha niya at muling ibinalik iyon sa lalagyan. Alam niya ngayon ang nangyari sa nakaraan at malinaw na sa kanya ngayon na wala sa katinoan si Wendy ng mga panahong iyon.
Sa pagkakatanda niya sa kwento ni Ali, matapos ang pagpapalayas niya kay Wendy, ay siya ring pagkakadukot nila. Kaya doon lang natapos ang diary ni Kelly. Tumayo siya mula sa pagkakaupo niya at lumapit doon sa higaan at nanginginig ang kamay na hinawakan ng higaan at dahan-dahang iniangat iyon. Muli siyang napaiyak at kitang-kita niya ang mga nagkalat na mga manika doon at ang mga papel na sulat na mayroong kanya-kanyang mga numero. Napaupo siya sa sahig. Hindi niya akalain na malalaman niya ang lahat ng iyon. Malalaman niya ang kwarto sa likod ng nakaraan ng pagkamatay ni Kelly. Tahimik siyang lumabas ng kwarto ni Kelly at bumaba sa kusina at lutang na humarap sa lutuan. Hindi niya alam ang gagawin niya kaya humakbang siya pabalik sa itaas dahil hindi pa niya kayang magluto. Oh wife, akala ko magluluto ka. Napatigil siya sa pag-akyat sa hagdan nang makita niya si Kenneth na pababa na rin. Mamaya na lang pala habi, inaantok ako. Sabi niya dito na ikinangiti ni Kenneth. Sabi ko naman sa'yo, matulog muna tayo, tara. Agad namang tinakbo ni Ara ang pagitan nila at nagpabuhat dito na ikinailing na lang ni Kenneth at binuhat ito papunta sa kwarto. Ang lambing mo ngayon wife ah. Punong-puno ang isipan ni Ara. Sa ngayon gusto muna niyang mabawasan iyon at alam niyang makakatulong sa nais niya kung kasama niya si Kenneth.